Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at nakakita ng balitang may 6,000 pisong buwan ng pensyon na daw para sa inyo, huwag nang mag-alangan at makinig muna kayo ng mabuti dahil kailangan ninyong malaman ang buong katotohanan tungkol dito. Maraming naguguluhan ngayon dahil sa mga post sa social media na nagsasabing may bagong 6,000 buwanang pensyon na raw para sa lahat ng senior citizens. Pero ang totoo ay medyo iba ang sitwasyon. Hindi ko kayo bibigyan ng maling pag-asa o maling impormasyon dahil respeto ko sa inyo ay ang katotohanan. Ang 6,000 na iyan ay totoo. Pero hindi po iyan buwan-buwan na sweldo gaya ng iniisip ng marami. Ang 6,000 na yan ay lump sum payment na sumasaklaw ng 6 na buwan. Ibig sabihin ay PH 1,000 kada buwan multiplied by 6 months. Kaya naman ngayong umaga na ito, uupo tayo dito na parang magkakapit-bahay lang at pag-uusapan natin ng detalyado kung ano ba talaga ang social pension program ng gobyerno. Sino ang qualified, magkano ang tunay na matatanggap, kailan ang payout schedule, at paano para sigurado kayong hindi kayo makakaligtaan o matatanggalan ng benefits. Tutulungan ko kayong maintindihan ang bawat detalye para walang magsayang ng oras at lakas ng katawan na pumunta sa DSWD office o sa barangay kung hindi naman pala kayo qualified. O para naman hindi kayo makaligtaan kung entitled naman talaga kayo. Magsisimula tayo sa pinakamahalaga. Ano ba talaga ang Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPISC na ito? Ito ay programa ng DSWD na nagsimula noong under Republic Act 4 tinatawag na Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang layunin ng programa na ito ay tulungan ang mga senior citizens na walang kakayahang maghanap buhay, walang pensyon mula sa SSS, GSIS o PVAO, at walang regular na kita o tulong mula sa pamilya. Dati po ang benepisyo ay PH5 lang bawat buwan. Pero noong Hulyo 22 pumasa ang Republic Act 1 at L6 na nag-increase ng pensyon sa PH1,000 buwanan at nagsimula ang pagbibigay ng mas mataas na halaga noong Enero 2024. Kaya ngayon ang opisyal na monthly stipend ay PH1,000 hindi 6,000. Pero bakit nga ba umiikot sa social media at sa mga balita ang 6,000 na figure? Ganito po ang nangyayari. Maraming local government units at DSWD field offices ang nagbibigay ng social pension hindi kada buwan kundi kada 6 na buwan o quarterly. Kaya ang 1,000 pisong buwan ng pensyon ay pinagsasama-sama nila para sa 6 na buwan, kaya ang isang payout ay umabot sa na thousands. Halimbawa, sa Enero makakakuha kayo ng 6 na thousands na sumasaklaw ng Enero hanggang Hunyo at pagdating ng July ay matatanggap nyo ulit ang 6,000 para sa July to December. Kaya technically ang yearly benefit ninyo pero hindi 6,000 monthly. Malinaw na ba yon? Importante na maintindihan ninyo ito para hindi kayo magalit madismaya kapag pumunta kayo sa DSWD at sinabi sa inyo na PH 1,000 monthly lang talaga. Ngayon naman, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang qualified para sa program na ito. Una sa lahat, kailangan ninyong maging 6 na taong gulang o higit pa. Walang exemption dito kahit gaano kayo kahirap o kahit may sakit kayo kung hindi pa kayo 6 na apo, hindi kayo makakakuha ng social pension. Pangalawa, kailangan kayong maging indigent senior citizen. Ang ibig sabihin ng indigent ay walang regular na kita. Walang pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO o anumang pribadong kumpanya at walang tulong mula sa mga kamag-anak para suportahan ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Pangatlo, mas priority ang mga senior na frail, sickly o may disability. Kung kayo ay mahina na, laging may sakit o may kapansanan, mas mataas ang chance ninyo na makuha ang benepisyo. Ang DSWD ay gumagamit ng database na tinatawag na listahanan or National Household Targeting System for Poverty Reduction para ma-verify kung indigent nga ba kayo. Kaya kahit sabihin ninyong mahirap kayo kung hindi kayo nakaregister sa listahanan o kung may regular na income kayo na nakikita sa verification, hindi kayo makakapasa. Mahalagang maintindihan na hindi automatic ang qualification kahit senior na kayo. Maraming seniors ang may
konting SSS pensyon na 2,000 o PH 3,000 buwanan. At dahil may pensyon na sila, disqualified na sila sa SPISC. Walang exemption dito kahit na ang SSS pension ay napakaliit lang. Ang rule ay simple. Kung may pension kayo from any government or private source, wala na kayong SPISC eligibility. Pag-usapan naman natin ang application process para alam ninyo kung paano mag-apply kung qualified naman kayo. Ang unang hakbang ay pumunta sa inyong Office of Senior Citizens Affairs or OSCA, sa inyong barangay o sa City or Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Kailangan ninyong magdala ng inyong valid ID, preferably ang Senior Citizen ID ninyo na nakuha ninyo mula sa OSCAR. Kung wala pa kayong Senior Citizen ID, magdala kayo ng National ID, Postal ID, Voter's ID, o anumang government-issued ID na may picture at birth date ninyo. Pagdating sa office, hihingi sa inyo ang Social Pension Application Form na pupunuan ninyo with the help ng social worker kung kailangan ninyo ng tulong. Isa pang important document ay ang affidavit na nagsasabing wala kayong pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO o pribadong kumpanya at wala kayong regular na income. Dapat notarized ang affidavit na ito kaya mag-allocate kayo ng budget para sa notary fee. Usually mga 100 hanggang PHT2 lang naman. After ninyong isubmit ang lahat ng requirements, maghihintay kayo ng tawag mula sa DSWD para sa validation at interview. Ang mga social workers ay bumibisita mismo sa inyong bahay para makita ang inyong living conditions at ma-verify kung indigent nga ba talaga kayo. Huwag kayong matakot sa home visit na ito dahil routine process lang ito para sigurado ang DSWD na ang pera ay napupunta sa mga talagang nangangailangan. Pagkatapos ng validation, dadaan ang inyong application sa approval process. At kung approved kayo, isa-enroll na kayo sa database ng DSWD at ihahanda ang payout mechanism para sa inyo. Ang payout schedule ay depende sa inyong lugar at sa mode of payment na ginagamit ng DSWD field office ninyo. Ngayon, ang payout ay ginagawa monthly, bi-monthly, or quarterly basis. Hindi na katulad ng dati na every 6 months pa. Noong nakaraan ang problema ay napakahaba ng interval kaya mahirap mag-budget ang mga senior. Pero ngayong 2025, mas madalas na ang payout para mas regular ang cash flow ninyo. Ang iba ay tumatanggap buwanan, ang iba naman ay kada 2 buwan, at ang iba ay quarterly o kada 3 buwan. Halimbawa, kung payout ninyo, makakakuha kayo ng PH 1,000 every month. Kung bi-monthly, makakakuha kayo ng 2,000 every 2 months. Kung quarterly, makakakuha kayo ng every 3 months. At kung semestral pa rin ang setup sa inyong lugar, makakakuha kayo ng 6,000 twice a year. Ang mode of payment ay iba-iba rin depende sa lugar ninyo. Ang karamihan ngayon ay gumagamit ng cash card system gamit ang Land Bank or Development Bank of the Philippines or DBP. Bibigyan kayo ng cash card na parang ATM card at doon ikikredit ang inyong pensyon. May iba naman na cash payout pa rin kung saan pupunta kayo sa designated payout center sa inyong munisipyo or barangay hall at doon kayo magpipick up ng cash. Ang advantage ng cash card ay hindi na kayo maglalakad pa at mas safe dahil hindi kayo magdadala ng cash pa uwi. Pero ang disadvantage ay kailangan ninyong pumunta sa ATM para mag-withdraw. At kung malayo ang ATM sa inyo, magiging inconvenient rin. Kaya depende sa inyong preference at sa available options sa inyong lugar. Ngayon naman ang mga tips para hindi kayo makaligtaan ng benefits o para ma-maximize ang inyong social pension. Una, siguraduhing updated ang inyong contact information at address sa OSCA at DSWD. Kung lilipat kayo ng tirahan, agad ninyong i-update ang records ninyo para hindi kayo mahirapan sa payout. Pangalawa, siguraduhing alam ninyo ang schedule ng payout sa inyong lugar. Minsan kasi may seniors na hindi nakakaalam ng schedule, kaya napapalampas nila ang payout, at kailangan pa nilang maghintay ng ilang buwan para sa next payout. Pangatlo, huwag kayong mahihiyang magtanong sa social worker o sa OSCAR staff kung may hindi kayo maintindihan. Mas mabuti na magtanong kayo ng paulit-ulit kaysa mag-assume kayo at mali pala ang iniisip ninyo.
Pang-apat, kung may masakit kayo o mahirap kayong maglakad, pwede kayong magpadala ng authorized representative para kumuha ng pension ninyo. Pero siguraduhin na may authorization letter kayo na notarized at may kopya ng inyong IDs at ng representative ninyo. Kailangan ding may proof of relationship. Halimbawa ay birth certificate ng anak ninyo kung siya ang representative or marriage certificate kung spouse ninyo. Panlima, i-report ninyo kaagad sa DSWD kung nagbago ang status ninyo. Halimbawa ay nagsimula kayong tumanggap ng SSS pension o may nag-aalaga na sa inyo na regular ang kinikita. Mahalagang honest kayo dahil kung nahuli kayong tumatanggap ng kahit may income or pension na kayo, maaari kayong tanggalin sa programa at baka pa nga kayo hingian ng refund ng nang nakatanggap na ninyo. Panganim, siguraduhing nakaregister kayo sa PhilHealth at sa inyong barangay health center para sa free medical services. Ang SPSC stipend ay para sa food at basic needs ninyo pero pwede rin naman itong gamitin para sa gamot. Pero kung may free medical services na available, gamitin ninyo yon para makapagtipid kayo at pwede ninyong i-allocate ang SPSC money sa ibang pangangailangan. May ilang hidden benefits din na hindi lahat ng seniors ay alam. Una, annual pension ay tax-exempt. Ibig sabihin ay walang bawas na tax sa PH1000 ninyo. Buo ang matatanggap ninyo. Pangalawa, kahit tumatanggap kayo ng SPISC, eligible pa rin kayo sa iba pang senior citizen benefits tulad ng 20% discount sa medicines, groceries, restaurants at transpo. Hindi naman nawawala ang inyong discount privileges dahil sa SPSC. Pangatlo, qualified din kayo sa cash gift program ng National Commission on Senior Citizens o NCSC. Pag nag-turn kayo ng 80 taon, 85 taon, si taon, at 100 taon, makakakuha kayo ng 10,000 cash gift para sa bawat milestone. Kaya hindi lang ang makukuha ninyo, may dagdag pa na cash gift pag umabot kayo sa mga edad na yon. Pang-apat, may programa rin ang Department of Health para sa free medicines at free hospitalization sa PhilHealth. Kung member kayo ng PhilHealth, covered ang inyong hospital bills up to certain amount depende sa case ninyo. At fifth, may Expanded Senior Citizens Act 9994 na nag-guarantee ng priority lane para sa seniors sa lahat ng government offices, banks, hospitals, restaurants at iba pa. Kaya huwag kayong mahihiyang mag-request ng priority kung mataas na ang pila at nahihirapan na kayong tumayo. Pag-usapan din natin ang posibleng reductions o clocks na dapat ninyong bantayan. Ang clawback ay mangyayari kung nahuli kayong tumatanggap ng SPISC kahit hindi na kayo qualified. Halimbawa, nagsimula kayong tumanggap ng SSS pension pero hindi ninyo sinabi sa DSWD. Tapos nahuli kayo sa validation. Ang mangyayari ay matatanggal kayo sa SPISC program at baka pa nga kayo hingian ng refund ng lahat ng nakatanggap ninyo mula nung nagsimula kayong makatanggap ng SSS. Kaya sobrang importante na i-report ninyo kaagad ang mga pagbabago sa inyong status. Ang isa pang reason para ma-remove kayo sa program ay kung namatay kayo na pero hindi na-report ng family ninyo. Tapos patuloy pa ring nakaklaim ang representative ninyo ng pension. Ito ay fraud na at criminal offense kaya huwag ninyong gagawin. Kapag namatay ang pensioner, kailangan kaagad i-report sa DSWD at isumite ang death certificate para ma-stop ang pensyon. Kung may hindi pa na-claim na pensyon bago namatay ang senior, pwedeng i-claim ng authorized family member. Pero kailangan ng documentary requirements tulad ng death certificate, barangay certification ng relationship at iba pa. Ang isa pang issue ay ang overpayment. Nangyayari ito kung may error sa payout at nakatanggap kayo ng mas marami sa dapat. Kung nangyari ito, i-report ninyo kaagad sa DSWD at ibalik ang excess para hindi kayo ma-blacklist sa future payouts. Ang payout strategies para ma-maximize ang benefits ninyo ay simple lang pero effective. Una, mag-budget kayo ng maayos. Kung 6,000 ang natatanggap ninyo every 6 months, i-divide ninyo ito para sa 6 na buwan. Ibig sabihin ay PH1000 per month ang budget ninyo. Huwag ninyong gagastusin lahat agad sa unang buwan kasi wala na kayong matira sa remaining months. Pangalawa, magtabi kayo ng emergency fund mula sa pension ninyo.
kahit P2 to P300 per month lang. Kung isave ninyo after 1 year, ay may 2,004 na raang to 6 na ra kayong nakatabi para sa emergencies. Pangatlo, pag bumili kayo ng gamot, gamitin ninyo ang senior discount para makatipid. Ang 20% discount ay malaking bagay, kaya huwag ninyong kakalimutan na ipresenta ang senior ID ninyo. Pang-apat, kung marami kayong maintenance medicines, alamin ninyo kung covered ba ito ng PhilHealth o kung may generic alternatives na mas mura. Ang generic medicines ay same quality lang ng branded pero mas mura ang presyo. Panlima, kung may anak o apo kayo na working, pag-usapan ninyo kung paano magtulungan sa household expenses para hindi lang kayo umaasa sa SPISC. Ang SPISC ay tulong lang. Hindi siya sapat para sa lahat ng expenses ninyo. Kaya importante ang family support din. May mga common mistakes din na dapat ninyong iwasan. Una, huwag kayong bibili ng insurance or investment products gamit ang SPISC money ninyo. Maraming insurance agents na nagtitingin ng mga seniors at sinasabi na mag-invest daw kayo para mas lumaki ang pera ninyo. Pero ang totoo ay hindi na sila babalik at mawawala lang ang pera ninyo. Pangalawa, huwag kayong magpapautang ng SPISC money ninyo sa mga kapitbahay o kamag-anak na may utang. Alam ko na mahirap tumanggi, pero ang pensyon ninyo ay para sa inyong sariling pangangailangan, hindi para ipautang. Pangatlo, huwag kayong magpapabayad ng processing fee sa sino ang nag-aalok na tutulong sa inyo mag-apply. Ang DSWD services ay free. Walang dapat bayaran na processing fee. Kung may nanghingi ng bayad, scam yon at i-report ninyo sa DSWD o sa barangay captain ninyo. Pang-apat, huwag kayong magbibigay ng inyong cash card o PIN sa kahit sino kahit sa pamilya ninyo. Ang cash card ninyo ay personal ninyo lang at kung ibibigay ninyo sa iba at nawala ang pera, hindi na kayo makakakuha ng refund. Panlima, huwag kayong papayag na i-hold ng iba ang inyong pension para sa inyo. May mga cases na ang representative ay hindi binibigay ang full amount sa senior. Kumukuha sila ng portion as bayad sa pagsama sa senior sa payout center. Ito ay hindi tama at kung nangyayari ito sa inyo, i-report ninyo sa DSWD para aksyonan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang current status ng proposed legislation na nag-aalok ng Universal Social Pension para sa lahat ng seniors. Mayon talagang pending bill sa Senate na gusto nilang bigyan ng pension ng lahat ng seniors, hindi lang ang indigent. Ang House 4.23 ay approved na ng House of Representatives noong Mayo 2024 at ngayon ay nasa Senate na ito para sa deliberation. Ang proposal ay bigyan ng PH5 monthly pension ang non-indigent seniors at paunti-unti itong tataasan hanggang PH1000 in 5 years. Kung papasahin ito, mga 7 milyong seniors ang makikinabang kumpara sa kasalukuyang 4 na milyong indigent seniors lang na covered ng pero kahit approved na ng House, hindi pa ito batas. Kailangan pa itong AFAN Senate at pirmahin ng Presidente para maging law. At kahit maging law ito, ang implementation ay matagal pa rin. Baka 2.26 o 2.27 pa magsimula ang payout. Kaya huwag kayong mag-expect na this year or next year ay may universal pension na. Ang best na gawin ninyo ay mag-focus sa current SPISC program kung qualified kayo. At kung hindi kayo qualified ngayon, mag-monitor kayo ng news tungkol sa Universal Pension Bill para alam ninyo kung kailan ito magiging available. Para sa mga seniors na may SSS o GSIS pension, kahit disqualified kayo sa SPISC, may iba pa kayong benefits na pwedeng i-maximize ang SSS at GSIS pension. Ay regular na tinatanggap ninyo monthly at mas mataas ito kumpara sa SPISC. Pero pwede pa rin kayong mag-avail ng 20% senior discount sa lahat ng goods and services. Pwede pa rin kayong mag-apply ng PhilHealth at qualified pa rin kayo sa cash gift ng NCSC pag umabot kayo ng 805 sinapot at 100 taong gulang. Kaya kahit walang SPISC, may iba pang tulong na makukuha ninyo mula sa gobyerno. Importante rin na i-update ninyo ang inyong contact information sa SSGSIS para hindi kayo makaligtaan ng pension increases o ng iba pang benefits.
Ang SS at GSIS ay nag-announce din ng pension increases from time to time kaya bantayan ninyo ang balita at mga announcements nila. Sa mga seniors na hindi pa nag-a-apply ng dahil akala nila ay complicated ang process o dahil nahihiya silang pumunta sa office, huwag kayong mag-atubili. Ang DSWD staff at OSCA personnel ay narito para tumulong sa inyo, hindi para husgahan kayo. Ang application process ay hindi naman mahirap at tutulong naman sila sa inyo sa pag-fill up ng forms. Ang importante ay may dalang valid IDs kayo at mga necessary documents at honest kayo sa lahat ng information na ibibigay ninyo. Kung may tanong kayo or hindi ninyo maintindihan ang process, magtanong kayo. Mas mabutin magtanong kayo ng paulit-ulit kaysa mag-assume at mali ang gagawin ninyo. At kung mahirap kayong maglakad o may sakit kayo, pwede kayong magpadala ng representative pero siguraduhing may proper authorization at documents. Sa pagtatapos ng usapan natin, ngayong umaga, sana ay naging malinaw na sa inyo ang totoo tungkol sa na 1,000 senior pension. Hindi ito 6 na buwanan kundi PH 1,000 buwanan na binibigay every 6 months kaya naging 6 na 1,000 lumps. Ang qualification ay strict. 6 na pong taong gulang o higit pa indigent. Walang pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO. Walang regular income at walang support mula sa family. Ang application process ay simple lang. Pumunta sa OSCA or MSWDO, mag-submit ng requirements, maghintay ng validation at kung approved, makakakuha na kayo ng pension. Ang payout schedule ay depende sa inyong lugar. Pwedeng monthly, bi-monthly, quarterly o semestral pa rin. Ang benefits ay tax-exempt at hindi naman nawawala ang iba ninyong senior citizen privileges kahit tumatanggap kayo ng SPISC. Ang mga tips para ma-maximize ang benefits ay mag-budget ng maayos, magtabi ng emergency fund, gamitin ang senior discount, at huwag kayong mahihiyang magtanong o humingi ng tulong. At siyang mga pitfalls na dapat iwasan ay huwag magpautang ng pension money, huwag magbayad ng processing fee sa scammers at i-report kaagad ang pagbabago ng status ninyo para hindi kayo ma-remove sa program o hingian ng refund. Ang social pension program ay hindi perpekto at alam ko na PH 1,000 buwanan ay napakaliit lang lalo na sa panahon ngayon na ang presyo ng bilihin ay napakataas. Pero ito ay tulong pa rin at kung qualified kayo, dapat ninyong kunin ang benefits na ito dahil ito ay karapatan ninyo. Ang gobyerno ay nag-allocate ng FARS na 0.7 billion para sa peace program ngayong FY at ang budget na ito ay para sa inyo. Kaya huwag kayong mahihiya o mag-atubiling mag-apply kung qualified naman kayo. At para sa mga anak at apo ng mga seniors, tulungan ninyo ang inyong mga magulang at lolo't lola na mag-apply kung eligible sila. Ang proseso ay mas madali kung may kasama silang mas bata na makakatulong sa pag-fill up ng forms at pag-follow up ng application. Ang family support ay importante din, hindi lang financial support, kundi emotional support din. Ang mga seniors ay kailangan ng pagmamahal at atensyon, hindi lang pera. Kaya kahit tumatanggap sila ng SPISC, huwag ninyong iiwan sila mag-isa. Bisitahin ninyo sila, kausapin ninyo sila at siguraduhing okay ang kanilang kalusugan at kalagayan. Ang ay tulong sa financial needs, pero ang pag-aalaga at pagmamahal ng pamilya ay hindi kayang bayaran ng pera. Salamat sa inyong pakikinig ngayong umaga at sana ay nakatulong ang ating pag-uusap para mas maintindihan ninyo ang social pension program ng gobyerno. Kung may mga katanong pa kayo, pwede kayong pumunta sa nearest DSWD office o OSCA sa inyong lugar o pwede kayong tumawag sa DSWD hotline para mag-inquire. At kung nais ninyong mag-share ng video na ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na seniors din, huwag kayong mag-atubiling i-share para mas maraming makaalam ng tamang impormasyon. Ang misinformation ay nakakasama, kaya ang ating layunin ay magbahagi ng facts at ng accurate information para hindi kayo maloko o madismaya. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi. Alagaan ninyo ang inyong kalusugan at sana ay maging maayos ang inyong araw. Mabuhay ang mga senior citizens ng Pilipinas.